Hi, I'm Miss Love Aziz of Virtual Assistant, and we're here to talk about camera, 3D camera attributes. Okay, so let's discuss further the attribute of our camera. And to do that, we need to create a new camera. Take note that do not use your perspective and na camera as your camera. Perspective is just one of your default view and not your camera view. Okay? Anong ibig sabihin natin yan? Huwag nyo gagamitin siya na pang camera view nyo. Kasi, tapos i-animate nyo siya, ganyan. Kasi mahirap siya or nagkakaroon siya ng conflict pagka in-import nyo siya to another scene file. Kasi yung scene file natin, automatic yan, lahat yan when we create our 3D scene, meron siyang default na top, front, side, and perspective view na camera. So, if we try to use yung mga views natin as a camera, ang tendency niyan, pagka in-import-export natin, is nagkakaroon siya ng conflict dun sa pag-i-importan natin. So, let's create a camera here. Camera. Uh, and then, let me create also a cube. Okay? And for me to see the view of my camera, just go to camera. Currently, um, hindi ko siya makita kasi yung camera natin is nasa loob ng box. And for me to see, yan, kung ano yung placement ng camera, I'll change this to perspective and then I'll change this to camera view. Okay? So, select and then move. Okay, for this demo, specifically, we're going to change the resolution size. I'll make it as box type or square type para mas mas maximize ko yung space ng screen ko. So, let me go through my settings. Okay, mawala yung camera natin. Again, let me go through my camera settings. There you go. You can increase this up. And then under the common, make it 960. Okay, close. And for me to see kung ano yung resolution niya, you go to view, settings, resolution. Okay. So, ito yung current na resolution na sinet nyo on your render settings, which is 960 by 960. Okay. Tawag dito, important din that you turn on, especially if you're going to animate, what we call the safe action. So, yung safe action is the second or yung smaller na borderline sa gilid or yung uh, lines. It means siya yung, let's say, mag-animate kayo ng character. Yung hindi, yung ayaw nyo maputol na part ng scene or ng character dahil in motion siya. You have to make sure na hindi siya lalampas dito sa safe action. Okay? So, always turn on the safe action if ever you're going to animate. Okay? Another that you have to turn on also is what we call safe title. So, safe title, literal siya. Ginagamit siya as a borderline na dapat itong third smaller box natin is hanggang dyan lang at hindi lalagpas yung animation natin for the title card. Aside sa literal niya na meaning na title save, is important din siya na kung halimbawa meron kayong uh, animation na very very important sa scene na hindi pwedeng mawala siya sa camera at hindi siya pwedeng maputol. You have to make it within this
title safe. Okay? So, hindi lang siya pang title card. Pang importante, very important animation. So, if ever you're going to animate, make sure that you turn on this title card. Alright? Or title save. So, we are in attribute editor currently. If in case you don't know where to get your attribute editor, just click on this. Katabi siya ng tool settings and character set. Okay? So, if I ever move this, ito yung nagiging itsura niya. Okay? Let me go through wireframe also. Wireframe on shaded mode so I can see the wireframe of my object. Okay? So, ang default natin is ng angle view is 54, focal length of 35. Yan. So, if I try to try natin mag-x-ray para makita natin yung perspective ng natin. If I try to make the angle view smaller, like let's say 20, yan, parang nawala na siya sa screen. As you can see, para siyang lumapit dun sa object. But actually, as you can see, we're not moving the camera yet. Pero it has this illusion na parang lumapit siya sa camera. If we try to move backward yung ating camera, ayun, as you can see, kikita nyo yung yung difference niya kanina. So, kanina yung 35, watch out the difference ng likod. Okay, yung perspective ng likod sa harap. Okay, so kung 35 siya, yan, tas minove closer natin siya kanina, di ba, mas closer yung natin. Sticker yung lines ng difference. So, this is about 10% yung distance nilang dalawa. Okay? But if we try to make it smaller, like let's say 20, okay? As you can see, may illusion siya na parang lumapit siya dun sa object pero wala. And as you can see also na lumiit yung distance between these two lines, yung likod na perspective ng box natin against dun sa harap. Okay? If we try to make it a little bit smaller, like let's say 5, yan, try natin i-move. Yan, di ba? Mas maliit na yung distance niya. Okay? Pwede kayang gawin natin negative. Try natin gawin negative. Kung kaya. Hindi pwede. Okay? So, if we try to increase naman, so kanina 35 yung pinaka-base natin. Let's try to make it 50. Kanina pala 50 tayo. Make it 80. Okay? It has an illusion na lumayo siya. But actually, hindi natin ginagalaw yung camera. So this time, let's move closer the camera to the object. And as it goes closer to the object, lumalaki yung distance, okay, no ating harap dun sa likod. Okay, may illusion na parang mahaba yung object natin. Okay, para siyang yung sa camera phone natin, siya yung 0.5. Okay, parang ganun yung niya. Now, if you're going to render a product shot, ang gusto nila is hindi nadi-distort. Katulad nito, hindi nadi-distort yung box nila. As in, perfect yung box. Pero, ang tricky dito is, gusto nila perfect yung box. Perfect na front. Pero, kailangan nakikita yung takip. Okay? Kailangan nakikita yung takip. However, if you try to rotate your camera, or kahit itaas mo lang yung camera, yan, di ba, gagawin mo, itatry mo i-rotate siya. Okay. Okay. If we try to rotate, babalik ko siya sa 35, 50 kasi masyado malaki, or 35.
Masyado kasing malaki pagka ano. Yan. Ayan. Okay. Nandun na, nakikita na, di ba? Nakikita na siya. So, success na ako, nakikita ko na. Gusto nung client natin, mas wider pa yung kita ng takip. So, medyo rotate pa natin konti. Yan. However, as you can see, and looking at the borderline here sa gilid, yan, ang tendency is nadi-distort yung box natin. Paliit siya. Eh, boss, yun naman ang talagang ano ng perspective idea ng perspective Nagkakaroon siya ng distortion because it shows distance against the camera. Pero the client will insist na no, gusto ko ano siya, hindi na di-distort. Ayaw ko nagmumukhang pa distorted kasi magkakaroon siya ng illusion of false advertisement. Kasi isipin nila, ay doon sa image na nakita ko sa poster is paliit yung bottom. Bakit nung actual na binili ko is perfect yung pagkaka-box no packaging. Okay? So, dito tayo magkakaroon ng problema. Di ba? So, let's try to increase the focal length. Kanina naka-17 siya. Medyo nataasan ko masyado. Try natin i-50. Okay. Try natin i-70. Kung na medyo nababawasan yung distortion. Try natin 80. Diba? Konti. Very konti. 90. Tapos, medyo move natin ng konti. Tapos, lumalaki na yung likod, di ba? Gawin natin, baba natin ng konti. Yan. Kaso, nung binaba ako, nawala na yung flap ng box ko, hindi nakita. Alright. Yan. Medyo, pa rin siya, distorted pa rin siya. Try natin na gawing 100. 1,000. Yan. Medyo pa rin siya. 150. Like that. I-move. Yan. Mas konti na yung difference niya. Ayan, makikita natin sa linya, di ba? Try natin 180. Tapos, move natin further. Medyo ibaba natin ng konti. Tapos, move natin pataas. So, may konting distortion but hindi na siya ganun ka distorted. Okay? Hindi na siya yung halatang lumit yung gilid. So, eto lang yung paglalaroan nyo if in case you're doing a product shot. Okay? And very crucial yung perspective niya. So, ang ending ko is nag 11.42 yung angle view ko, tapos ang focal length ko is naging 180. Okay. So, na-establish nyo na siya. In-approve na ni client. Okay? Or ni direct yung iyong camera. So, wag mo na gagalawin yan na okay na yung camera natin. Okay? Ang kaso, ang problema natin is, sabi ni direct, yung space ko sa gilid, ay sa taas, tsaka sa baba, hindi yung same yung distance kasi nakikita mo yung likod ng box ko is malapit na sa safe action. Pero yung yung bottom part ko is malapit lang sa title safe. Okay? Gusto ko medyo igitna mo siya. Okay? Ang tendency nito, class, hindi mo siya pwedeng i-middle mouse drag. Okay? I'll just take note of the attribute. So, ang natin is 11.42
yung ating angle view with 180 na focal length. Okay? So, ang tendency nito is baka ang gawin mo is i-adjust mo pataas. Okay? Ang tendency nito is pagka in-adjust mo pataas yung camera, yan, ang mangyayari nito is maiiba na yung perspective. Hindi mo alam na naiiba na yung perspective niya. Minsan ang gagawin mo pa, mag-ano ka pa, parang yung nangyayari pagka sa, ayoko galawin kasi yung camera. So, let's look at the perspective. Okay. Ayun. Ito pala. Ito yung perspective. So, kunwari yung perspective view. Sinet na ni Direct. Oh, okay na yung angle ko dyan, ha. Gusto ko pagpantayin mo lang sila kasi itong isang corner is nasa gilid masyado. So, ang gagawin mo is mag-alt middle mouse ka, tapos idadrag mo siya papunta sa gilid. Nakita niyo yung difference nito sa gilid? Ayan, o. Pagka minove mo yan, using the alt middle mouse para mag-move siya, yan, nag-iiba na yung perspective mo. Kasi pagka nandito, ang laki ng distance nito. Pero pagka minove mo siya, yan, ang liit ng distance niya. Ako, magagalit na naman si Derek kasi namali na yung angle mo. Okay? So, para hindi mo siya magalaw, okay? At para hindi mo siya maistorbo yung perspective na in-approve ni Derek. Diyan papasok ngayon yung tinatawag nating film back. Okay? Yung film back natin, ang discuss natin towards yung medyo baba. Yung pre-scale. Okay? Yung pre-scale, meron tayong sa baba niyan, film translate. Okay? Translate is to move, di ba? So, medyo iurong ko yung camera. So, sabi ni Direk, medyo pantahin natin distance sa taas at saka sa baba. Okay? There are two columns sa pre-scale natin. This pre-scale, etong lahat ng nandito sa area na to, is the axis of X. And lahat ng nasa area na to is axis of Y. Okay? So, kung gusto nating ibaba siya, okay, that's an axis of Y. Okay? So, try natin na gawing 0.5. Okay? Bumaba siya. Pero we don't want that much na baba. So, gawin natin 0.1. Pantay na ba? Hindi pa. So, sumobra pa rin. 0.5. Pantay na ba? Mala-mala? Diba? Pwede pa natin i-usog ng konti. 55. Or, gawin natin 60. Mababa. 45. Okay? Malamala na siya, di ba? Okay na. Distance niya, pati sa gilid, okay na. Ngayon sabi ni Direk, masyadong maliit. Okay? Kasi pagka product shot, hindi tayo nagsusunod ng title seat, mga ganyan. Okay na yung hanggang dun sa what do you call this, safe action lang tayo, hanggang safe action para meron tayong border sa gilid. Sabi ni Derek, gusto ko yung dulo ng box sa taas at saka sa baba is umabot sa pinaka-edge ng safe action na border. Again, do not try to attempt na i-zoom in. Okay? As you can see here, okay, if I try sa perspective ko, ginagawa siya kasi ayoko nga galawin to dahil wala tayong undo. May mga movement sa camera na walang undo. So, masisira na natin siya. So, let's look at the perspective here. Okay? If I try to zoom in, minsan may tendency biglang bababa pa yung camera mo. Naku, nasira na. Let me try to undo. Wala siyang undo. So, paano na yun? Hindi na magagalit na sa si Direk. Okay? Oh, di ba in-approve ko na yun, nagkaset na tayo. Bakit mo pa ginalaw? Si Direk, kasi gusto nyo na mas malaki. Okay? Let's say, hindi na, no. Kung nawa mo, middle mouse, scroller lang.
Middle mouse scroller. As you can see, pagka may needle mouse scroller nyo siya, pagka sinum in nyo, lumiliit yung flap sa taas, di ba? Pagka palayo naman, lumalaki yung flap. Eh, ayaw nga ni Derek yan, di ba? Ito na yung in-approve niya. So, for you to move this, okay, select camera, punta tayo sa attribute. Kung gusto nyo lumaki siya dun sa camera without moving your camera, you go to prescale. So, gawin natin 0.8. Lumiit siya. Okay, gawin natin 1.1. Ayan, lumaki na siya. Okay? So, without doing the zoom in, zoom out na manipulation sa camera nyo, just using this prescale, yung nakaset na perspective is naayos nyo na. Okay? Is hindi nyo na siya nagalaw, pero nasunod nyo yung gusto ni Direct na mas closer siya sa camera. Again, this is for product shot rendering or product still render. Okay? Kasi very crucial to pagka gumagawa ng product shot. However, iba yung situation pagka animation naman. Okay? Pag animation, as much as possible, we don't use this. Okay? And the film translate. Okay? But in any case, kailangan nyo siyang gamitin din. At least, alam nyo kung ano yung technique. Alright? So, let me stop this recording. Next na i-discuss naman natin is yung camera matching.